Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ngayon po, nandito tayo, hindi sa sarili nating kalooban o sa kalooban man yun naman, kundi tayo ay naparito dahil sa kalooban ng Diyos. Marahil isipin natin dahil sa karamdaman, pamamaraan lang po ang karamdaman. Sapagkat kapag ang isang tao ay walang karamdaman, minsan nakakaligtaan natin manalangin o kaya makipag-ugnayan sa Diyos. Pero kapag meron ng karamdaman, kahit gaano man kalakas ang katawan, nakapagsasabi, Diyos ko po. Kumbaga, saka na naaalala ang Diyos. Kaya kung titingnan po natin, kapag naaalala natin ang Diyos, nagagawa natin manalangin, yun ang pamamaraan upang ang ating mga kalilingan na ipahatid natin sa Diyos. At sa pamamagitan naman ng pangangaraw ng Ebanghelyo, ito naman yung pamamaraan ng Diyos upang ang kanya namang nais ay maipahatid sa bawat isa sa atin. Kumbaga, in vice versa, magbibigayan po tayo. Pinapakinggan ng Diyos ang panalangin natin, papakinggan din natin yung sinasabi niya. Ngayon po, meron tayong sitas. Ang una ay sa gawa ng mga apostol sa Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang sa 26. Atin pong basahin at ibigyan natin buhay at iuugnay natin sa tunay nating buhay sa ngayon. Datapwat nagpindig ang kabilang saserdote at ang lahat ng kasama niya na siyang sikta ng mga Sadusiyo at sila yung nangapospos ng kaindipan. Bakit po nagkaroon ng kumbaga nagpukyod yung mga nasa paligid ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat yung mga alagad ng Panginoon, ang tawag noon, apostol. Pero, yung mga saserdote, meron silang puno. O yung tinatawag na high priest, na siya pong nangunguna sa kanila. Pero, magkakaiba po kasi ang mga Pariseo. Magkakaiba naman ang mga Sadusiyo. Pero, kung titingnan po natin, nagkasama-sama po sila. Nagkaroon sila ng pagkakaisa dahil sa tinatawag na inggit. Ibig sabihin, bagamat dati nga, punong saserdote o punong pare, Sadusiyo, iba rin yung kanilang mga paniniwala na hindi naniniwala sa pagkabuhay na mabuhay sa mga patay. Yung mga Pariseo naman, sila yung mga pari o saserdote naman, sila yung gumaganap ng tungkulin ng kasaserdote ayon sa kalooban, ayon sa kautosan ni Moises. Pero, kung titingnan po natin, sumusunod yung mga Pariseo o mga saserdote doon sa nakaugalian ayon sa utos ni Moses. Magkakaiba
magkaiba-iba ang kanilang paniniwala. Pero bakit? Pagdating sa inggit, magkakasama sila. Titignan natin, ang mga saserdote sumusunod naman sa kautusan ni Moses mula sa Diyos. Pero bakit? Yung pamismong puno o punong saserdote ang nagpasimula dahil lang sa tinatawag na inggit. Yun po kasi ang mahirap na yung inggit kapag yan po ay pumasok. Kasi parang competition niya. Pero kung nasa kalupatan ng Diyos, may leader. Ngayon, pag may nagkaroon ng inggitan, magpapantayan yun. Ang mangyayari ngayon yan. Magtatalo-talo na yun. Hindi na magkakasundo. Kaya dito po, kung titignan natin, ang mga saserdote, lingkod din ng Diyos. Ang mga apostol ng ating dakilang, lingkod din ng Diyos. Pero dahil nga, kung umuungos na yung mga apostol ng ating dakilang sa pananaral, dahil ipinagtatag sa kanila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, napusbos na sila at ipinananaral nila ang kaharian ng Diyos. Kaya nagiging sakapan sa kanila na pinangunahan pa mismo ng punong saserdote. Nakipagkaisa sila sa mga Sadusiyo. Kasi yung Sadusiyo, meron din sariling sikta. Ano pong ginawa nila sa mga apostol? At kanilang sinunggaban ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Ibig sabihin, nung dahil lang sa inggit, hindi lamang ordinaryong inggit, puspos. Kung baga puro-puro ng kaingitan, na puspos yung kanilang puso, yung isip, na ayaw nilang magsalita ang mga apostol, kaya ang ginawa nila, pinaglalagay nila sa bilangguan. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pedro dito sa 29. Dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Kaya ano po ang nangyari sa kanila? Nung inilagay na sila sa bilangguan, datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at sila inilabas at sinabi, magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. Kung titingnan po natin, sa kalagayan tao, yung mga saserdote at mga Sadusiyo nasa pamahalaan ng tao. Kaya inilagay nila sa bilangguan ang mga apostol ng ating dakilang Panginoon. Hindi baga, kapag ibinilanggo mo, tapos pinalaya mo, hindi baga iligan. Pero bakit ginawa ng mga anghel? Sapagkat naging balagi yung mga saserdote at mga Sadusiyo sa nais ng Diyos. Na dapat na mangyari na ang mga apostol magpangaral ng salita ng Diyos. Pero po yun. Kaya titignan po natin dito, ano ang ginawa ng anghel? Binuksan yung bilangguan, pinalabas yung mga apostol para mangaral ng salita ng Diyos. Yan po yung pinakaminsahe dito. Now, may magagawa ang anghel na tayo, bagamat may pumipigil sa atin na mangaral ng salita ng Diyos doon sa templo na dapat gawin natin, kinakailangan po sundin natin yung kalooban ng Diyos. Dahil ang kanyang susubuin ang mga anghel upang ang salita ng Diyos maipangaral natin sa templo. Kaya po, kung titignan po natin, ang tao may kaparaanan para maghadlang. Kasi tao po yan. Pero po, ang anghel gagawa naman ng paraan
para yung hadlang mawala. Kumbaga, kahit na ibinilang na tayo na hindi dapat mapapag-aral ng ibang mahilyo doon sa templo, ang dito papalayain tayo. Kaya kung titignan po natin dito, sinubo ng mga anghel o kaya sa pamamagitan ng bibig ng mga anghel na nagsasalita sila dahil sinubo sila ng Diyos na palayain sila na ang sabi, magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo. Kaya ito na po yung titignan natin na ang ipinangangaral para walang iba ang salita ng buhay. Sa mga tuwid, ito yung pamamaraan upang sa ganun tayong mga tao, bagamat, kumbaga, dumaranas tayo ng mga tukso o pagsubok sa ating buhay, kinakailangan natin nakasandal tayo doon sa buhay na yun. Walang iba, yung nabubuhay magpakailanman ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya kung titignan natin, tagasunod naman ng kautusan ni Moises, hindi po mananalig sa kapangyarihan ng Diyos sa kamay ng mga anghel. Kaya, yung mga apostol, malaya silang nakapagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan po yung purpose ng Ebanghelyo na kung titignan natin sa buhay ngayon, maraming ang plano ng Diyos ang dapat na masunod, hindi po yung sarili nating kalooban na mula lang sa tao. At nang marinig nila ito ay nagsipasok sila sa templo upang nagmagdagang liwayway at nagtuturo. Dapat pa dumating ang dakilang saserdote at ang mga kasamahan niya at tinulong ang Sanhedrin at ang buong Senado sa anak ni Israel at nagpautos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. Kaya po, ito po ay nangyari. May plano na naman silang panalaman na muling ibibilanggo. Kaya ano nangyari? Dapat ang mga punong kawal ay nagsiparoon at hindi sila nangasumpungan sa bihangon at sila'y nangabalik at nangagbigay anak. Kaya nangyari po, nung palabasin yung mga apostol ng ating dakilang Panginoon para mangaral ng Ebanghelyo doon sa templo, para sa buhay na ito. Meron na naman pangalawang plano, kaya nagtulong na naman yung sa pamamagitan ng dakilang saserdote. Na kung titingnan po natin, sa pamamagitan ng mga pagpupulong ngayon, nagiging balakid sila na hindi matuloy yung pangangaral ng Ebanghelyo sa templo. Kaya, kung titingnan natin, meron nag-report yung pulong kawal, tinignan nila kung yung ibinilanggo ba nila, hindi nakalaya o hindi pa nakatakas, bakit maroon pa. Kaya nangyari, nung masumpungan na nila, nawala na doon, nagbigay alam sila o nag-report sila doon sa dakilang saserdote at sa mga habang nagpupulong. Anong sabi? Na nagsasabi, aming naratnang totoong mabuti ang pagkakalapat ng bilangguan at nakatayo sa mga pintuan ng mga bantay na tatwat ng aming mabuksan, wala kaming nasumpungan sino man sa loob. Kaya kung titignan natin sa sinta ngayon, yung bilangguan po kasi ngayon, nakikita yung tao sa loob. Pero titignan po natin dito, hindi nila nakikita yung tao sa loob. Marami, may unang tarangkahan, may pangalawa. Kasi kung nung buksan na nila, sa kanila nalaman na walang tao sa loob. Kumbaga, nakalapat yung pintuan at nasa labas yung mga kawal na nakabantay. Paano sila nakalabas? Kumbaga, sa tao, sabi nga, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible.
basta sa kabutihan mangyayari ang kalooban ng Diyos. Ano po ba ang hinahandangan ng punong saserdote, ng Sanhedrin, ng mga Sadusiyo, upang hindi maganap ng mga apostol ng ating dakilang Panginoon? Walang iba yung pananaral ng salita ng Diyos. Sa pananaral po ng salita ng Diyos, halimbawa, ako, pwede akong mangaral ng salita ng Diyos sa templo. Pwedeng habang may kausap ka, pasimple na gumagamit ka na pala ng sitas. Pero pananaral na yun. Ibang milyon na yun. Ibig sabihin, may kalayaan tayong gawin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, meron talagang balakid, merong tumututol. Yung mga, kasi kung titignan natin, nagpaplano din eh. Dinaan pa sa pulo para hadlangan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Pero dahil sa kalooban ng Diyos na kinakailangan hindi mapigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos, sinumo niya ang kanyang mga anghel para palayain sila. Kaya kung titignan po natin, kapag ang inggit naghari, ang mangyayari po na lalo kung napupustos ng inggit, ang mangyayari po yan, mapipigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pero, dahil sa ang kalooban ng Diyos ang dapat na manahig, dapat na mangyari, na ipagpatuloy natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat halimbawa, nangangaral ako ng salita ng Diyos dito sa templo, o kaya sa Salubon, o kaya doon sa Kamaligan. Hindi ibig sabihin na kaya ko ginagawa yun dahil gusto ko lang, kundi kalooban yun ng Diyos ang pagtatalaga ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kahit yung mga nakatayo dito sa unahan, iba-iba po kasi ang kaloob ng pangangaral. Iba-iba ang ibinigay ng Diyos sa bawat isa na unawa para ang Ebanghelyo mabigyan natin ng buhay, depende po sa kaalaman ng bawat isa. Kung palaging palakasan ng banal na kasulatan, nagsasaliksik palagi, ipagkakaloob, ibubuhos talaga ng Espiritu Santo na dumaloy ang kanyang kapangyarihan para yung aral ipamahagi natin sa ating kapwa. Pero po, meron po kasing mga bagay na ang panangaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo na tungkol sa ating dakilang Panginoong Jesucristo sa buhay-buhay. May mga nagtatalo-talo na hindi nagkakasundo, na hindi nagkakaunawaan. Dahil po sa leader din. Totoo, ano naman ang ginawa ng ating dakilang Panginoon? Hindi naman siya nagturo ng reliyon. Unang sikta, basta ang itinuro niya lang kaharian ng Diyos. Ano ba nangyari ngayon? Dumami na yung mga sikta, yung denomination. Parang nangyari, parang ngayon dati noon, isa lang ang bumabiyahe na bus, papuntang Maynila. Ngayon, dumami na yung bus, pero ang pupuntahan, Maynila pa rin. Parang ganun. Ibig sabihin, kahit anong sikta o denomination ng paniniwala ng bawat tao, may kani-kaniyang leader. Pero darating ang panahon doon sa buhay na walang hanggan, magkikita-kita tayo, depende doon sa ating mga ginawa. Pero anong nangyari? Leader sa leader ng bawat sikta, nagdidibati, nagtatalo-talo, nag-aaway-aaway. Naroon pa ba ang pagpapala ng Diyos? Naroon pa ba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? Sabi niya, ang karunungan sa mula sa itaas, unang banaya. Ibig sabihin, hindi nakikipagtalo o nakikipag-away. Dahil ang salita ng Diyos ay salita niya, tayo tagabasa lamang. Ibig sabihin, kahit ang tagapangaral,
Kahit ang inaaralan, o kahit ang hindi man o binyagan man, lahat tayo ay sakop ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi, salita ng Diyos. Sa Kanya lang yung nasalita, taga-basa lang tayo. Bakit nagtatanong-tanong? Dahil minsan ginagamit yung sitas para sa isa. Pero kung titingnan natin, yung sitas para sa lahat, sakop po tayo lahat ng aral na yan. Kaya ngayon, kung titingnan po natin dito, ang ginawa ng mga Parisiyo, dahil sa napuspos sila ng kainggitan. Yun po kasi ang pinakamahirap na kalaban ng tao, yung inggit. Dahil po, kung tayo po, tinuturuan tayo ng Diyos na magsisi, magbalik loob sa Diyos, lumapit tayo sa Diyos, merong palaging balakid. Kaya po dito sa bagay na ito, kung titingnan natin, dapat maghari sa ating puso pag-ibig, hindi inggit. Kasi yung inggit, nagmumula yan sa mata sarili. At tinignan mo sarili lang, tapos, kasi yung pag-ibig para sa lahat, yung pagiging mata sarili, pwedeng sabihin ideya natin, opinion, pero maraming nagkakamali sa opinion. Kumbaga, titingin tayo sa facts, yung katotohanan. Kung ano ang inilagay sa mga kasulatan, sabi, magagalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. Ibig sabihin, magtulungan tayo, magkaroon tayo ng pakikiisa at iisa lamang pag-iisip. Walang iba, yung nais ng Diyos na tayong lahat magtagumpay. Kung titingnan natin sa buhay natin ngayon, gusto natin mapalapit sa Diyos, gusto natin buhay na walang hanggan, gusto natin magsisi, makalapit sa Kanya. Pero ano ang sagabal? Ano po ba yung sumasagabal sa atin? Siyempre, yung mga gawa naman mula sa likha ng mga tao, minsan nagiging sagabal niya. Di ba ba? Ginawa ang cellphone para saan? Para makapag-communicate ka, nagtitingnan ka oras, at kung ano-ano pa. Pero, minsan, sabi nga, pag nasubrahan, naaabuso na yung katawan natin. Minsan, oras na nagtulog, humihikap na, hindi pa makatulog. Dahil sa kapapanood. Kaya nga may alam ng katawan natin. Hindi ba ka? Bakit tayo naghihikap? Ibig sabihin, ito na yung oras para itulog mo na. Bakit tayo sumisinok? Ibig sabihin, kinakailangan mo uminom ng tubig. Parang ganun yun. Kaya hindi tingnan po natin. Ngayon, may pagpapalaki din sa totoo nating buhay. Pero, mas nananaig pa rin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kahit gaano man tayo kalakas, gaano man tayo kasagana, kung mabuti yung buhay natin, kapag ginagalaw ng Diyos ang katawan natin at nagkaroon ng karamdaman, sasabihin natin, ang Diyos ba ang nagbigay ng karamdaman? Totoo po, nasa kasulatan niya. Paano pabasahin? Balikan natin. Sabi sa Exodus 15:26. Palagi itong binabasa ng silipan dinis natin. At sinabi, kung inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon, mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Ibig sabihin pala, yung karamdaman na yan, ay pamamaraan ng Diyos sa mga masuwain. Yung mga lumalabag o hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tinanong, ano bang tungkulin ng tao? Tama lang ba kumain, uminom, magsaya? Yun lang ba?
ang tungkulin ng tao, sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung may kompetisyon din dito sa laro ng sanglibutan, kalooban ng Diyos at alitigtigin ng laman. Yung kalooban ng Diyos, walang iba. Sa ikapitong araw, kinakailangan mo dumalo o dumamo sa mga pagtitipon, makinig ng Ebanghelyo. Bakit? Araw-araw kang nananalangin, napuspos mo minsan nga sa isang araw, 5 beses manalangin o 10 pa, palagi natin kinakausap ang Diyos. Once a week lang, kakausapin tayo ng Diyos para makinig ng Ebanghelyo. Ipagkakait pa natin. Kaya anong gagawin niya? Pinapalo ng kanyang ama ang kanyang iniibig. Kaya binibigyan tayo ng karamdaman. Kaya pag may karamdaman na tayo, sasabihin natin, Diyos ko, hindi ba kaya nagkakaroon tayo ng ibigan? Saan kaya ako magpapalaw? Ngayon, ang kailangan lang naman magsisi at magbalik loob. Pero saan tayo pumunta? Sa doktor din, na tao din, na namamatay din. Minsan nga, akala natin mahaba pa ang buhay, pero nauna pa sa ating mamatay. Kaya inaasahan natin, doktor sila. Nag-aaralan sila. Pero yung karunungan ng Diyos, hindi tingnan po natin sa buhay natin. Magsisi lang tayo ng kasalanan, malilisan ang ating puso, patatawaran tayo ng Diyos, at mawawala yung espiritu ng karamdaman. Di magaling na naman tayo. Ang maghahari na dyan, Espiritu Santo. Kaya kung titingnan natin, lalo-lalo na sa mga baguhan dito, ang iniisip natin, pupunta tayo doon, magpapagamot. Ang isip natin, gumaling agad. Pinakausap natin yan, ang sakit niya, kidney stone. Ang gusto niya, pag pupunta siya dito, gagaling agad yung kidney stone, matunaw agad. Sabi ko, 10 taon mong pinatigas yan. Tapos gusto mo, promise mo, hindi ang gagawin ng Diyos yan, dadahan-dahanin naman yan para hindi ka mawala. Pabalik-balik ka sa templong makinig at makinig ka ng salita ng Diyos. Ito po yung gabay upang ang ating nag-iisang kaluluwa ay mapabuti. Mamatay man tayo, tatanggap ito ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya po kung titingnan natin, dito sa mensahe ngayon sa gawa, mga saserdote, ang intensyon, dapat sa kabutihan, ang ginawa nila, napuspos sila ng kaingitan para harangan yung apostol ng ating dakilang. Pero, dahil ang Diyos hindi niya pababayaan na ipangalan ang salita ng Diyos, gagawa siya ng paraan. Kahit labag sa kalooban ng tao na magpalaya ng mga apostol sa ilalim ng pagkakakulong o pagkakabilanggo na labag, na hindi na natin iligan ang magpalaya ng nakakulong, pero ginawa ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng anghel na palayain ang mga apostol para ang salita ng Diyos magsitayot sila sa templo at ipangaral ang para sa buhay na ito na walang iba. Ito yung pinaka-asam-asam ng bawat isa sa atin. Ang tumanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung titignan natin, sabi niya, kung kayo'y nagsisiasa sa buhay lamang na ito, tayo na ang pinaka-kahabat-habat. Ibig sabihin, ang buhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, isinilang tayo, inaruga ng magulang, nag-aral, nakapag-asawa, nagkapamilya, dumating sa tamang gulang. Okay, i-shortcutin na natin. Mula pagsilang hanggang kamatayan. Ang tanong, anong level tayo nung masuntungan natin na makilala natin may Diyos? Minsan bata pa, tinuturuan na tayo manalangin, makipag-ugnayan sa Diyos. Pero sa halip, naipikit yung mata, minsan, ilalagay pa, dumilat ka, tingnan mo yung rebulto. Pero kung titingnan natin, itong buhay natin sa sanlibutan, may limitasyon. Ang itinuturo sa atin, walang limitasyon, walang hanggang buhay. Pero, dahil nga,
tayo, ang iniisip lang natin, buhay lang na ito. Sapat na yung kumain ako, uminom. Kaya kailangan rin natin manalangin para ipagkadya tayo sa lahat ng kasamaan. E paano kung natulog tayo, hindi na nagising? Dahil hindi tayo nakapanalangin, hindi tayo nakahingi ng tama. Ano mangyayari? Diretso ba doon sa buhay na walang hanggan? Hindi. Dahil may kulang. Pero, exempted doon, yung hindi nakakaalam ng tama ng katotohanan. Kaya exempted na natin, tuloy natin yung pagbabasa. Amin na ang totoong mabuti ang pagkakalapag ng bilanggo at kakatayo sa mga pintuan ng mga bantay. Wala kaming ay datapot ng aming mabuksan, wala kaming nasumpungan sinuman sa loob. Ibig sabihin nakalaya na yung mga apostol ng ating dakilang Panginoon. Nang marinig nga ang mga salitang ito ng puro ng templo at ng mga pangulong saserdote ay nangalitong totoo tungkol sa mga ito kung ano ang magiging wakas niyaon. At may dumating na isa na nagsabi sa kanila, narito ang mga lalaking idinilanggunin yung katayo sa templo at nagtuturo sa bayan nang magkakainakaroon ang mga pangulo na kasama ang mga punong at sila'y din lang hindi sa pilitan sapagkat na natatakot sa bayan baka sila'y patuloy. Kaya pagaman yung mga punong saserdote at mga Saduceo, illegal din pala ang ginawa nilang pagbibilanggo sa mga apostol ng ating dakilang Panginoon. Pero sa paningin nila, illegal din yung ginawa ng mga ating na pangailangan sila ng gabi. Kaya ngayon ang nangyari, natakot na sila. Ano ang nangyari? Hindi dinaanan sa diplomasya. Sa mabuting pakikipag-usap na kung maaari, mapigilan sila sa pananaral ng salita ng Diyos. Kaya hindi tingnan po natin, malaki po ang magagawa ng mensahe nito. Sa totoong buhay natin, ito na yung nais ng Diyos na lahat ng tagapagpahayag ng salita ng Diyos may itinagda ang Diyos na templo na doon tayo mangangaral sa pagsalubong ng kapananakan ng ating dakilang Panginoon Jesus. Sana hindi po yan mapigilan, hindi ang lahat ng may kaloob ng pamamahalan ng salita ng Diyos. Sama-sama tayo doon sa itinagdan templo na itinalaga ng Diyos. Siguro po hanggang diyan na lang ang pakikibahagi natin ng Ebanghelyo. Ano man po ang ating mga kakaingan, kahilingan man, problema, karamdaman, pagsubok na sinaranas natin ngayon, ihingi natin yan lahat sa Diyos. Humingi tayo ng tawad, naway pagbalian niya tayo. Ilapit natin sa Kanya at hindi niya po ipagkakait, lalo-lalo na sa mga taong nagsisisubok ng Kanyang buhay sa ating dakilang Panginoon. Kaya po ipagkatiwala na lahat natin sa Kanya at ipagkakalog niya sa atin ang kagalingan ng karamdaman. Masolve yung mga problema o kung ano-ano pa man dumarating sa ating buhay, ilay tayo. Hindi na tayo mapahamak. Kundi, pakaingatan natin ang nag-iisa natin kaluluwa na yan ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang kaluluwa yan, itong kamalayan natin na nakakaalam tayo ng nakikita na narinig natin sa ibabaw ng Panginoon. Salamat po sa Diyos at isang magandang umaga sa atin natin.